Hey mga brods, eto na nga Christian Stonehardinger. Ito yung babalik na ngayon mga kabrods sa San Miguel Beermen dahil ayon nga sa mga reports and rumors natin dahil nagsisibalikan na yung mga players na inipit na mga kanilang kupunan katulad na lang ni Mikey Williams Bonilek tapos bilang trade agad. Pero ngayon naman sa Terra Firma Jeep ay babalik nila ito pong si C-Stand para naman ay magamit nila yung value na ito po ni Stonehardinger. Diba nga yung TNT na gamit nila yung value ni Mikey Williams dahil naging Jordan heading yon. Kaya sa Terra Firma Jeep, iti-trade nila si C-Stand para naman magamit nila yung player na mas gusto nila. Ito po kasing si C-Stand hindi na nga gusto dito sa Terra Firma Jeep. Magpi-playoffs na tayo tapos hindi pa rin siya nabalik. Alam din naman natin yung Jeep ay hindi na rin ito pasok dito po sa ating playoffs round dahil 'di ba lagi naman silang nandyan sa bottom line. Kaya ito mga kabrods, kahit hindi man pumasok ang Jeep, gagawin ito lahat ng San Miguel Beermen ay ma-trade lang nila si Stonehardinger para naman mapakinabangan nila ito sa playoffs round. Balak din kasi ng SMB na i-trade yung isa sa mga big man nila doon. Pero ito ay pinag-iisipan pa. Pero ito kasi, yung plano ng SMB, once kasi na pumasok ang Beermen sa playoffs, ay ang dami nang pwedeng mangyari yan kahit nasa top sila ng standing. Ngayong elimination round, ang daming pwedeng mangyari dyan. Maski yung intro boys ng Magnolia Hotshots, pwedeng malaglag pa yan eh. Kaya ito, mga kabrods, gusto nilang patibayin yung lineup nila at alam din naman nila na ito pong si C-Stand ay ang dami na rin naitulong sa Beermen with championship pa, mga kabrods. Alam na rin kung paano gamitin ito ni Coach Leo Austria at alam na rin ni C-Stand kung paano magkampiyon sa San Miguel Beermen. Sayang din kasi ito pong 6'8" full German na ito. Ang laking bagay na ito mga brods kung alam nyo lang. Talagang si C-Stand lang ang nagkakaroon lang ng tantrums at attitude dahil hindi niya kasi talaga gustong maglaro sa Terra Firma Jeep. Ikaw ba naman galing Hinebra kasi tapos bigla kang ititrade sa isang kulelat lang na kupunan na walang mission na magkaroon ng kampiyonato. Kaya syempre tatama rin ka talaga tapos pinagtititrade pa yung mga superstars nila. Kaya ito pong si Stonehardinger ay hindi na rin tayo magugulat kung pagpasok man ng playoffs natin ay nandyan na yan sa SMB. Dahil balak nga rin kunin ito ng Hinebra pero wala pa rin sagot. Ito pong si C-Stand dyan. Dahil syempre may kaunting katampuhan pa rin naman yan kahit papano. Kaya ito pong si Stonehardinger, pinaka malapit na kanyang mapuntahan yung SMB. At syempre, ang SMB, bigyan mo lang under the table ito pong Terra Firma Jeep at papayag na yan eh. Kaya alam din naman natin na ito pong si C-Stand ay pwede niyang maibigay yung kampyonato na gusto ng SMB dahil gusto nga ng SMC Group na burahin yung Grand Slam Championship na gustong kunin ngayon ng TNT Tropang 5G. Kaya ang daming mga trades ngayon sa TNT, diba? Kaya ito, gusto nilang labanan yan, mabura. Ito pong 2 years na puro MVP na lang ang nagkakampyon para nga mga brods balik SMC na ulit ang maghahari ngayong All Filipino Cup. Malay natin, hindi yan Hinebra, hindi yan Magnolia, pero kayang-kaya ng SMB kung maibabalik nila si Stonehardinger sa playoffs round. So ito, inaayos pa ito ng SMB mga brods dahil alam din nila na worth it din naman ito pong si Stonehardinger. Dahil yung comfortability kasi nito po ni Junmar kapag nandyan si C-Stand ay iba. Nakakapagpahinga si Junmar. Tapos ito pong si C-Stand, kayang-kaya rin yung ipomoste sa ilalim. So kapag dinoble si Stonehardinger sa ilalim, ay libre na si Fajardo doon. Kaya mga kabrods, ang laking bagay ng mga dalawang ito sa ilalim kapag nagsabay pa. Kaya nga mga kabrods, ang laki ng chance kung maibalik nila si Stonehardinger dahil bali-balita na ito ay bumalik na rin ng Pinas, nasa Pasig mga kabrods, malapit pa mismo doon sa training camp gym ng Barangay Hinebra San Miguel. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba C-Stand to SMB before playoffs round? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam din naman natin ang Barangay Hinebra San Miguel ay nakafocus ngayon sa pagdadraft dito kay Kobe Paras dahil ito pong 6'6" shooting guard na ito ay hindi rin naman basta-basta mga kabrods. Alam natin napakabilis lang ng All Filipino Cup na ito. Lapit na nga natin sa playoffs round eh. Kaya ito po, si Kobe Paras, gusto nilang i-draft at gusto ring i-recruit mga kabrods. Yes, pwedeng undrafted ito dahil pwede nga nila itong kunin lang kahit hindi nga daw i-draft mga kabrods
dahil yan nga daw yung nangyayari sa mga unrestricted free agent ngayon. Pero hindi naman natin masabi dahil ito pong si Paras ay never pa naman ito nagpa-draft sa PBA, kaya baka mahirapan siya dito sa pag-process sa kanya bilang isang unrestricted free agent dito sa Pinas as a player, mga kabrods. Kaya ito mga brods, pinag-iisipan din ito ng Barangay Nebra San Miguel dahil ngayon papasok ng playoffs round. Gusto nga nila mag-recruit, mag-trade, kumuha at humugot ng mga players na malalakas. Well, alam din naman natin si Kobe Paras, ilang years din naman itong tumigil sa paglalaro ng basketball. Huli na nga yung pinaglaruan niya sa Alter Chiba, 2023 pa yan mga kabrod sa Japan. Tsaka yung Nagata Alberex. Pero after nun, wala na. 2025, wala na mga kabrods, puro showbiz na, nagkanda gulo-gulo na, tapos may break up pa sila ng kanyang partner sa showbiz din. So, kaya ito mga kabrods, si Kobe Paras ngayon ay tamang chill na naman. Kaya nga mga kabrods, ito pong si Kobe, sayang din kasi yung talent na ito. Kung hindi niya i-maximize at ilalaro ito mga kabrods, sayang rin kasi. So pwedeng-pwede ito sa Barangay Nebra San Miguel sa height niya, sa skills niya. Tapos slim din naman na siya mga kabrods, mas bumilis. Okay rin naman at nag-improve na rin kahit papano, pero kailangan niyang ibalik yung kanyang conditioning ng kanyang pangangatawan dahil grabe talaga yung interesado ng Hinebra dito sa kanyang mga kabrods, ibang-iba rin. Kung sa Japan nga, interesado rin pa rin sila kay Kobe Paras. Paano pa dito sa PBA? Ganyang skills, 6'6" high flyer, may shooting mga kabrods, athletic, tapos ang ganda pa sa depensa. So, lahat na kay Kobe Paras. Kaya kukunin mo na lang ito at papagalingin at ibabalik mo ito sa basketball. Parang bumalik ulit yung kondisyon na ito mga kabrods. Kaya yan ang gustong gawin ng Barangay Nebra San Miguel. Ngayon gusto man kasi ng Hinebra na mag-recruit. Pero why not doon na lang sa mas hinog na player na at ida-draft na lang katulad na lang ni Kobe Paras mga kabrods. Ang laking bagay na ito ni Kobe sa lineup ng Barangay Nebra San Miguel. Isang wing din ito. Laking tulong rin ito kina Jamie Malonzo. Kung ako pagpipilian kung sino man ang mas magaling at effective sa kanila ni Malonzo, ay halos parehas lang sila ng laruan mga kabrods. Pero mas athletic lang ng kaunti ito pong si Kobe Paras at grabe at halimaw rin kasi kung dumakdak ito. Former dunker ito, former champion rin ng dunk contest. Kaya wala rin tayong masabi dito kay Kobe Paras. Kobe is still Kobe Paras kahit anong issue sa kanya sa showbiz at sa kanyang personal life mga kabrods. Kaya yung basketball na lang talaga ang humahabol sa kanya dahil napupunta na at naiiba na yung landas niya mga kabrods. Kaya ito, sina Coach Tim Cone at ibang mga scout ng mga Barangay Nebra San Miguel ay ito, i-reach out nila si Kobe Paras para nga i-process ito pong ipagdadraft niya sa PBA ngayong 2025. Pwede si Kobe Paras mga kabrods. Ang laking tulong nito. At baka nga pag nag-declare pa ito talaga ng official na magpapadraft ngayong 2025, ang daming kalaban ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. Kaya dapat unahan na nila. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba ang laking tulong ba ni Kobe Paras dito sa Barangay Nebra San Miguel? At sa tingin nyo ba sino ang dapat i-recruit ng Hinebra before playoffs round at sino ang pwede nilang i-trade? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yung salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.